Mabigat sa baga ang hanging hapon, halong amoy ngang basang lupa at ngalantang sampagwita mula sa mga nakakalat na korona ngang bulaklak. Katatapos lamang ilagay ang huling palangang pulang lupa sa puntot ni Nanay Susan. Para kay Anita, ang pagbagsak ng lupang iyon ay tila paktiklop ng huling pahina ng kanyang naging masayang buhay. Nakatitik lamang ang kanyang maluhaang mata sa bagong ukit na lapidang kahoy, ang pangalan ng kanyang ina, ang petsa ng kapanganakan at kamatayan. Ang lahat ng ito ay tila isang masamang panaginip na ayaw siyang gisingin. Yumukos siya at hinaplos ang basang lupa. Umaasa ang kanyang pusong nangungulila na mararamdaman pa niya ang natitirang init ng palat ng kanyang ina. Humupa na ang iyakan ng manakikiramay. Ang natira na lamang ay isang nakakabinging katahimikan na binabasak paminsan-minsan ng malakas na ihip ng hangin sa mapunong angga sa paligid ng sementeryo. Sa kanyang tabi, tumikhim ang asawa niyang si Fernando. Hindi iyon tikim ng pag-aalo o pagmamalasakit. Isa itong pahiwatig ng matinding pagkainip. Kahit hindi lumingon ay nararamdaman iyon ni Anita. Sa buong tagal ng misa at paglilibing, mas madalas pang sulyapan ng kanyang asawa ang ginintuang orasan nito kaysa tiknan ang kabaong. Sa kabilang gilid ni Fernando ay nakatayo ang kanyang biyenan na si Aling Celia. Ang mukha nitong may makapal na pulbos at pulang-pulang lipstick ay bakas ang pagkainis sa init ng araw. Walang tigil ang pagpaypay nito gamit ang isang abanikong pinulot payata sa kung saan. Patuloy ang pagbulong nito sa anak, at kahit hindi marinig ni Anita ang mansalita, alam na niya ang nilalaman niyon. Paniguradong inirereklamo nito ang tagal ng pario ang alikabok na dumidikit sa kanyang damit. Para sa mag-ina, ang kamatayan ni Nanay Susan ay isa lamang nakakawalang ganang formalidad na kailangan nilang pagtiyagaan. Isang nakakainip na tulay patungo sa bagay na matagal na nilang pinag-interesan. Anita, malapit nang dumilim, umuwi na tayo. Binasak ang malamig na tinik ni Fernando ang pagmumuni-muni ni Anita, may diin at utos sa bawat kataga. Huminga ng malalim ang ulilang anak, sinusubukang ipunin ang anumang natitirang lakas sa kanyang nanghihinang katawan. Tumango siya ng bahagya, tila napakabigat ngang bawat pagalaw ngang kanyang nabuto. Tumayo siya, pinakpagan ang laylayan ng kanyang itim na bestida na naputikan, at nakiwan ng isang huling sulyap sa himlayan ng ina. Pangako po, ina, bulong niya sa kanyang isipan. Ang pangakong iyon ang tanging nagbigay sa kanya ng kakaibang tapang upang muling ituwid ang kanyang likod. Tahimik ang naging paglalakbay pabalik sa bahay para kay Anita, ngunit napakaingay nito dahil sa walang patit na usapan ng mag-ina sa unahan ng sasakyan. Pinili ni Anita na maupo mag-isa sa likuran, nakatingin sa labas ang bintana habang pinapasadahan ang paningin ang ngapalayan at lumang puno ang balatan na nadaanan nila. Napakalawa pa lang ang bakuran nila sa likod. Ano, pwedeng patayuan ang panibagong paupahan o kaya ay tindahan ang makagamitan sa bukit, sabi ni Fernando habang nakatitik sa kalsada, ngunit ang utak ay halatang nakukuwenta na ang kikitain. Huwag paupahan, Fernando. Masakit sa ulo ang nga nangungupahan na laging walang pambayad. Mas mabuting tayuan natin ng malaking garahe at palakihin ang sala. Para naman may pakmalaki ako kapag nagpupunta rito ang makumare ko galing sa munisipyo, sagot ni Aling Celia habang pinupunasan ang pawis salik. Tila pinipiga ang puso ni Anita sa mga naririnig. Hindi pa nga natutuyo ang lupa sa puntot ng kanyang ina, ngunit pinagpaplanuhan na agad nilang lapastanganin ang pamanang bahay na bato. Ang bahay na iyon ay saksi sa lahat ng magagandang alaala niya. Sa lumang kusina na amoy palajing pinipik at pandan, doon siya unang tinuruang magluto ngang suman ni Nanay Susan. Sa malapat na bintanang chapis kung saan sila madalas dumungaw tuwing umaga habang humihigop ngang mainit na salabat. Ngayon, ang lahat ng alaalang iyon ay nagbabadya ng burahin ng kasakiman ng 2 taong dapat sana ay tinuturing niyang kapamilya. Ibinaling niya ang kanyang muha sa bintana, hinayaang tumulo ang maluha ng walang tunog. Ayaw niyang makita nila siyang umiyak. Hindi ngayon. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang malaking bahay na yari sa matitibay na kahoy nga nara at bato. Ang bahay ni Nanay Susan. Ang bahay na ngayon ay tila napakaluwang at napakalamig dahil wala na ang ilaw na nagbibigay rito ng buhay. Bumaba si Anita na tila hinihila ang sariling magkapa. Paglapit niya sa trangkahan upang buksan sana ang kandado, biglang hinawakan ni Fernando ang kanyang braso. Mahigpit at mariin. Lumingon si Anita at tiniknan ang asawa ngang may pagtatanong. Walang ngiti sa labi si Fernando. Seryoso ang mukha nito. Pinipilit na makmukhang maautoridad at matapang. Subalit hindi maitago ngang kanyang mamata ang kislap ngang gahaman. Nakatayo naman sa likuran nito si Aling Celia, nakahalukip-kip at nakataas ang kilay, tila isang reyna na naghihintay na lamang nabuksan ang pinto ang kanyang bagong palasyo. Makinig kang mabuti, Anita. Panimula ni Fernando, malalim at buo ang tinik.
Alam kong masama ang look mo at nagluluksa ka pa. Pero kailangan nating maging praktikal. Napakalaki ang bahay na ito para tirhan mo mag-isa. Mahirap linisin at delikado para sa isang babae. Tahimik lamang na nahintay si Anita sa susunod na sasabihin ng asawa, kahit pa matagal na niyang nahulaan kung saan patungo ang usapang ito. Kaya napag-usapan na namin ni nanay, patuloy ni Fernando sabay sulyap sa inang mabilis na tumango bilang paksang ayon. Para na rin sa kabutihan mo, dito na kami titira simula ngayon. Masasamahan ka ni nanay para hindi ka malungkot. At ako na ang bahala sa pag-ayos ng mga papeles ng mga lupain at ang bahay na ito. Pwede mo nang ilipat sa lumang bodega ang mga gamit ng nanay mo na hindi na kailangan para lumuwag ang kwarto sa itaas. Nanlami ang buong katawan ni Anita. Ang masalitang iyon, na binitiwan ng napakagaan sa mismong tapat ng pinto ng kanilang tahanan, sa araw mismo ng libing ng kanyang ina, ay mas matalim pa sa anumang patalim. Tinitigan niya ang muka ni Fernando. Ang lalaking pinakasalan niya 3 taon na ang nakararaan. Ang lalaking sumumpa sa harap ng dambana na poprotektahan siya at alagaan. Pagkatapos ay tinignan niya si Aling Celia, ang babaeng walang ibang ipinakita sa kanya kundi pangungutya at pagmamalit simula pa nang una silang makita. Ngayon ay malinaw na sa kanya. Ang kanyang pagluluksa ay isa lamang maliit na sagabal sa kanilang malaking plano. Pamana ito ngang nanay ko, Fernando. Madiin ngunit nanginginig na bulong ni Anita. Pilit niyang pinipigilan ang galit at put na nag-alboroto sa kanyang dibdib. At dahil asawa mo ako, karapatan kong pangasiwaan iyan. Pamilya na tayo, Anita. Ang pag-ari mo ay pag-ari ko rin. Mabilis na sagot ni Fernando. Tila matagal na nitong kinabisado ang linyang iyon. Ang inisyansiya ni Aling Celia. Umiling ng marahan si Anita. Hindi. Hindi kayo pwedeng tumira rito. Tila nagpalit ng anyo si Fernando. Nawala ang anumang pilit na awa sa kanyang mukha. Lumabas ang tunay nitong kulay. Ang mukhang isang taong walang pasensya, gahaman, at walang pakialam sa damdamin ng iba. Hindi ako humihingi ng permiso mo, Anita. Sinasabi ko sa iyo ang mangyayari, malamig nitong wika. Pagkatapos ay binisiwan nito ang pinakamasakit na banta na kanilang inihanda. Simula sa araw na ito, dito kami titira. Kung tututol ka, maghihiwalay tayo at iwan kita. Naiwan sa hangin ang mabigat na pananakot. Isang walang awang ultimatum. Sigurado silang sa kalagayan ngayon ni Anita, na mahina at nagluluksa, wala itong magagawa kundi ang sumunod at magmakaawa. Isang batang biyuda sa paningin nila, walang magulang, walang kakampi. Ano pa ba ang maari nitong gawin kundi ang isuko ang lahat? Nakangiti na nang malapat si Aling Celia sa inaasahang panalo. Ngunit ang naging reaksyon ni Anita ay labas sa lahat ng inaasahan nila. Tumigil ang panginginig ng kanyang balikat. Ang maluha na kanina lamang ay nagbabadiang tumulo ay tila natuyo ng kusa. Inangat niya ang kanyang muha, tinignan ng diretso sa mga mata si Fernando, bago inilipat ang matalim na paningin kay Aling Celia. Binalot sila ng katahimikan sa loob ng ilang segundo, hanggang sa unti-unting sumilay ang isang kakaibang ngiti sa mga namumutlang labi ni Anita. Hindi iyon ngiti ang saya, at lalong hindi ngiti ang pakasira ang isip. Isa itong malamig na ngiti na may itinatagong malalim na lihim. Natigilan ang mag-ina. Hindi nila maintindihan kung bakit ganun ang naging tugon ni Anita, at sa unang pagkakataon, nakaramdam sila ang kakaibang kaba. Hindi nila alam na ang ngiting iyon ay bungang isang matibay na pangako sa isang taong nasa kabilang buhay na. Bumukas ang trangkahan at pumasok ang tatlo sa madilim na kabahayan. Ngunit sa pagtuntong ni Fernando at Aling Celia sa sahig na gawa sa kahoyng nara, hindi nila namamalayan na pumasok na sila sa mismong patibong na inihanda ni Nanay Susan bago pa man ito malagutan ng hininga. Ano kaya ang matagal nang nakabaon sa loob ng tahanang iyon na naghihintay lamang ng tamang oras upang sumabog at wasakin ang kasakiman ng mag-ina? Ang pagpasok ni na Fernando at Aling Celia sa kabahayan ay parang pagpasok ng mga sakim na buitre sa isang pugat na wala ng bantay. Hindi na nag-atubili ang mag-ina, agad na naglakat-lakat si Aling Celia sa malawak na sala. Ang mga matang kasing tulis ng sa agila ay nagmamasid sa bawat sulok. Hinaplos ng kanyang mga daliring may makakapal na singsing ang makinis na sandalan ng lumang sopas na gawa sa kahoy ng kamagong. Masyadong madilim ang kulay nito. Fernando, nakakalungkot tignan, bulong ni Aling Celia sa sarili ngunit sadyang nilakasan upang marinig ni Anita. Mas maganda siguro kung pipinturahan natin ng puti ang mga dingding at ibebenta na natin itong mga lumang upuan. Bibili tayo ng mabagong muebles na malalambot. Iyong katulad sa bahay ng kapitan ng barangay. Hindi sumagot si Fernando. Wala siyang pakialam sa mga palamuting ng bahay.
Ang kanyang mapaa ay mabilis na naglakad patungo sa maliit na silid aklatan ng yumaong biyenan. Dinig na dinig ni Anita ang malakas na pagbukas at pagsarangam nga kahon sa loob ng silid na iyon. Alam niya kung ano ang pilit na hinahanap ng asawa, ang titulo ng bahay at lupa, ang malibreta de bangko, at ang mga mahahalagang papeles. Iyon ang tunay na kayamanan para sa lalaking iyon. Sa halip na pigilan sila, tahimik na naglakad si Anita patungo sa isang sulok ng sala kung saan naroon ang lumang tumba-tumba na gawa sa yantok. Iyon ang paboritong upuan ng kanyang ina. Diyan madalas maupo si Nanay Susan tuwing hapon, nagbabasa ang nobela o tahimik na nagdarasal ang rosaryo habang pinatmamasdan siyang lumaki. Umupo si Anita sa tumba-tumba. Ang marahan at lumang paglangit-ngit ng yantok ay tila umoy ng isang malungkot na oyayi na siya lamang ang nakakaintindi. Mula sa kanyang kinaupuan, kitang-kita niya ang pagkahayok ng dalawa. Tumingala siya sa lumang orasan na nakasabit sa itaas ng pinto. 15 ng hapon, 5 minuto pa lamang ang lumilipas mula nang bitawan ni Fernando ang kanyang banta sa labas ng bahay. 1 oras. Kailangan niyang maghintay ang 1 buong oras. Iyon ang tiyak na utos na iniwan sa kanya. 1 oras upang bigyan sila ng sapat na pisi para ibikti ang kanilang sariling mengalig. Bumagal ang ikot ng mundo para kay Anita. Bawat segundo ay tila 1 oras ng pagtitiis. Ang bawat halahat ni Aling Celia habang pinupuna ang ngalumang litrato ni Nanay Susan ay tila punyal na unti-unting ibinabaon sa kanyang dibdib. Tiknan mo ito, Fernando. Sigaw ni Aling Celia mula sa pasilyo. Ang baduy naman ng suwat ng nanay niya rito noong dalaga pa. Sayang lang ang magandang kwadro. Mula sa silid aklatan, lumabas si Fernando na nakakunot ang noo at bakas ang pagkadismaya. Wala rito ang titulo, Nay. Saan kaya itinago ang matandang iyon? Huwag kang mag-alala. Anak, lilitaw din iyon, nakangiting pang-along kanyang ina. Ang mahalaga ay nandito na tayo sa loop. Sa lalong madaling panahon, mapapasatin din ang lahat ng ito. Lumingon si Aling Celia kay Anita na tahimik na umugoy sa tumba-tumba. Tignan mo ang babaeng iyan, parang rebulto na walang magawa. Alam niyang wala siyang laban sa atin. Sino ba namang tutulong sa kaniya? Ngumisi si Fernando at tiniknan si Anita mula ulo hanggang paa na tila isang basahan. Siyempre naman. Nay. Sa akin na siya umaasa ngayon. Dapat nga ay magpasalamat pa siya at binibigyan natin siya ng awa para makitira rito. Nagbingi-bingihan si Anita. Hinayaan niyang takpan ng kanyang mahabang buhok ang kanyang muha. Habang patuloy na nagyayabang ang dalawa, bumalik ang kanyang alaala sa isang 3 buwan na ang nakararaan. Ang araw na nagsimulang magbago ang lahat. 3 buwan bago bawian ng buhay si Nanay Susan, lubhang humina ang katawan nito. Ang kwarto nitong dati ay amoy bulaklak ng ilang-ilang ay napalitan ng matapang na amoy ng langis na pamahit at magagamot. Ngunit kahit lantang-lanta na ang katawan, nanatiling matalim at malinaw ang pag-isip ng matanda. Mula sa kanyang higaan, tahimik nitong pinagmamasdan ang lahat ng pakukunwaring ang kanyang manugang at balay na parang nanunot lamang ng isang dulang panlansangan. Naalala ni Anita ang isang hapon na pumasok siya sa kwarto ang ina na nagpupuyos ang damdamin, katatapos lamang bumisita ni Aling Celia. Isang pagbisita na nakukunwaring pagtingin sa may sakit, ngunit nagtapos sa pagpaparinig. Ang ganda ang inukit na silyang ito, Susan. Siguradong mamahalin ito, sabi ni Aling Celia habang hinihimas ang silya ang yumaong lolo ni Anita. Sayang naman kung anayin lang, baka pwedeng iuwi ko na lang sa amin para maalagaan. Sa ibang araw naman, si Fernando ang papasok. Upo ito sa gilid ng kama, kunwaring hihilutin ang namamagang binting ng biyenan, saka magsisimulang magreklamo. Nanay, kung pwede sana nating isang lamuna saglit sa bangko ang titulo nitong bahay ninyo. Kailangan ko lang po talagang ngagdak na puhunan sa negosyo. Kapag lumago ito, si Anita rin naman po ang makikinabang. Nang araw na iyon, matapos makaalis ang mag-ina, hindi na napigilan ni Anita ang sarili. Nakita niyo naman po, Nay, maluha-luhang sumbong ni Anita. Wala silang pakialam sa inyo. Ang tanging nakikita lang nila ay itong bahay at ang mga ari-arian ninyo. Ngumiti ng bahagya si Nanay Susan at marahang tinapik ang kamay ng kanyang anak. Magtiis ka, anak. Ang nga taong gahaman ay hindi mapipigilan ng galit o sigaw. Kailangan silang labanan gamit ang talino. Kung magpapadala ka sa galit, mas lalo lang silang magaling makunwaring sila ang biktima. Hindi ko po maintindihan, Nay. Hahayaan na lang ba natin silang tapakan tayo? Tanong ni Anita. Siyempre hindi, sagot ng matanda. May kakaibang kislap na lumabas sa mga pagot nitong mata. Dahil kilala ko na ang tunay na kulay ng asawa at biyenan mo, inihanda ko na ang lahat, harta lamang ang habol nila. Kapag nawala na ako, huwag kang iyak ng matagal.
May inihanda akong huling regalo para sa kanila, isang regalong nararapat sa kanilang kasakiman. Inutusan ni Nanay Susan si Anita na buksan ang pinakailalim na kahong ng lumang aparador. Sa loob niyon ay nakita ni Anita ang isang maliit na kahong kahoy. Nang buksan niya ito, tumambat ang isang maliit at pilak na susi na may masalimuot na ukit ng mga bulaklak. Kasama niyon ay isang lumang kwaderno na balot sa sadyang katat. Itago mo iyan, anak. Huwag mong ipapaalam kahit kanino, lalo na sa asawa mo. Iyan ang susi sa ating hustisya, mahinang habiling ng ina. At sa pinakahuling pahinangang kwadernong iyan, may pangalan at numero. Huwag mo siyang tatawagan ngayon. Tatawagan mo lamang siya sa araw na magpakita ng tunay na baho ang mag-inang iyan sa lupnong pamamahay na ito matapos akong ilibing. Kapag sinubukan nilang angkinin ang hindi sa kanila ng walang pakundangan, doon mo na malalaman na oras na. Sabihin mo lang sa kanya na napapanahon na upang isakatuparan ang plano ang iyong ina. Bumalik ang isip ni Anita sa kasalukuyan. Patuloy sa pagtikta ang orasan. 3:30 ng hapon. 30 minuto na ang nakalilipas. Sa mga sandaling ito, nakaupo na sina Fernando at Aling Celia sa sala, masayang humihigop ng kape na sila mismo ang nagtimpla sa kusina ng walang paalam. Naririnig ni Anita ang usapan nilang gawing kwarto ni Aling Celia ang malaking kwarto ng kanyang ina, habang silang mag-asawa ay sa maliit na kwarto na lamang sa ibaba. Pinikit ni Anita ang kanyang mga mata. Naisip niya ang ina na nakahimlay sa kwartong iyon, lumalaban sa sakit, habang ang babaeng ito ay napakadaling angkinin ang kanyang huling himlayan, sumiklap muli ang galit sa kanyang dugo, ngunit agad niya itong pinatay. Magtiis ka, alingaw-ngaw goses ng kanyang ina sa kanyang isipan, patuloy ang pag-ikot ng mga kamay ng orasan. 3:45 minuto, 15 minuto na lamang. Bawat pang-iinsulto at payayabang ng magina ay nagsilbing panggatong sa nag-alap niyang determinasyon. Ang kanyang kalungkutan ay tuluyan ng natunaw, at napalitan ng isang nakakapanindig balahibong kapayapaan. Ang kapayapaan ng isang taong naghihintay na lamang ng tamang sandali upang bitawan ang hatol. Pagsapit ng 4 ng hapon, eksaktong 1 oras matapos ang pagbabanta ni Fernando sa tarangkahan, biglang tumigil sa pag-ugoy ang tumba-tumba ni Anita. Tumayo siya ng tuwid. Napalinggong sina Fernando at Aling Celia dahil sa biglang gipagikilos na iyong. Aba, sa wakas ay gumalaw rin. Mag-impake ka na ba, Anita? Mabuti naman at naisipan mo, mataray na sabi ni Aling Celia. Hindi sumagot si Anita. Hindi rin siya tumingin sa kanila. Ang kanyang mamata ay nakatuon lamang sa pasilyo patungo sa kwarto ng kanyang ina. May kakaiba sa kanyang paglalakad. Wala na ang malambot at umiyak na biyuda. Ang kanyang mahakbang ay mabigat. Sadyang nag-anyaya ang takot. Dire-diretso siyang naglakad. Nilagpasan ang mag-inang biglang natahimik. At pumasok sa kwarto ni Nanay Susan. Bago pa man makapagsalita si Fernando, malakas na isinara ni Anita ang pinto mula sa loob. Dinig na dinig sa buong kabahayan ang malakas na paglagitik ng kandado. Ano kaya ang gagawin ni Anita sa loob ng kwartong iyon? At anong madilim na sikreto ang naghihintay na mabuksan sa ilalim ng kamangang kanyang yumaong ina? Sa loob ng silid, ang amoy ng pinatuyong bulaklak ng kampupot at lumang kahoy ay sumalubong kay Anita. Ito ang huling amoy ng kanyang ina bago ito tuluyang nawala, isang halimuyak na nagbabalik sa kanya sa maaraw na malakas pa ang matanda, subalit wala siyang panahon upang magluksa muli. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi sa matinding pakauhaw sa katarungan at katotohanan. Lumapit siya sa lumang kamang nara, lumuhot sa malamig na sahig, at kinapa ang ilalim ng gilid nito. Tulad ng itinuro ni Nanay Susan noon, naramdaman ng kanyang nanginginig na magadaliri ang isang maliit na umbok sa kahoy, na halos hindi mapapansin ng sinumang hindi nakakaalam. Pinindot niya ito ang 3 beses ng may diin. Isang mahinang lagitik ang umalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Bumukas ang isang tagong lalagyan sa may ulunan ng kama, nakakubli sa likod ng mamasalimot na ukit ng dahon at baging. Kinuha niya ang isang bagay na nakabalot sa itim na pelus. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang lumang telepono na hindi na uso ngunit halatang inalaga ang mabuti, kasama ang kuwadernong balat na ibinigay sa kanya noon ng ina. Mabigat ang teleponong iyon sa kanyang palat. Ito ang magiging sandata niya upang tapusin ang kasamaang namumugat sa kanilang bubong. Bago niya buhayin ang telepono, hindi niya napigilang buklatin muna ang kuwaderno. Nilakpasan niya ang mga unang pahina na naglalaman ng nalistahan ng utang, gastusin, at bilang ng mga inaning palay, hanggang sa makarating siya sa pinakagitna.
Ang nanginginig na sulat kamay ni Nanay Susan ay nagsasalaysay ng maraming bagay na tila matatalim na karayom na tumutusok sa puso ni Anita. Nakasaad doon ang eksaktong petsa kung kailan pinilit ni Fernando ang matanda na pumirma sa isang papeles ng pautang sa bangko gamit ang titulo ng bahay, habang ito ay nakaratay at walang kalaban-laban. Nakasulat din ang mapagkakataong palihim na kinukuha ni Aling Celia ang mga antigong alahas sa loop ng aparador, at kung paano pinapakain ng matandang babae si Nanay Susan ng mga pagkaing bawal dito upang lalo itong manghina. Nakasulat doon na tinakot ng kanyang biyenan ang kanyang ina na palalayasin si Anita kapag hindi ito sumunod sa kanilang nga gusto. Tiniis ang kanyang ina ang lahat ng pang-aping ito ng mag-isa, nilunok ang sariling luha para lamang protektahan siya. Napalitan niyang nagyayalong galit ang natitirang awa sa puso ni Anita. Binuksan niya ang huling pahina kung saan nakasulat ang pangalan ng isang lalaki at ang numero nito, Ginoong Mendoza. Pinindot niya ang lumang telepono. Umilaw ang maliit nitong screen na nagpapakitang puno pa ang karga nito. Dahan-dahan niyang pinindot ang mga numero. Walang panginginig sa kanyang nadaliri. Tanging matibay na paninindigan lamang. Nang tumunok iyon sa kabilang linya ng dalawang beses, isang malalim, propesyonal, at kalmadong boses ng lalaki ang sumagot, walang pakbati. Ako po si Anita, ang anak ni Susan, bungat niya. Basak ang kanyang tinik ngunit buo ang loop. Natahimik ng ilang segundo ang kabilang linya, tila inaalala ang pangalang iyon, bago sumagot ang lalaki ng may pagalang at init, nakikiramay ako, Anita. Matagal kong hinintay ang tawag mo mula nang pumanaw ang iyong ina. Napalunok si Anita. Nakangiti na siya ngayon, isang ngiting punong-puno ang pait. Panahon na po, sabi niya. Isa katuparan na po natin ang huling habilin ni nanay. Nakahanda na ang lahat, sagot ni Ginoong Mendoza ng walang pag-alinlangan. Kumikilos na ang makasama ko. Manatili ka riyan, panatilihin mo ang iyong tapang, at hintayin kami. Darating kami bago lumubog ang araw. Salamat po. Tanging iyon lamang ang nasabi ni Anita bago niya ibaba ang tawag. Pakiramdam niya ay nabawasan ng tinik ang kanyang dibdib. Ibinalik niya ang kuwaderno at telepono sa tagong lalagyan at maingat na isinara iyon. Humarap siya sa malaking salamin na may kuwadrong kahoy. Pula pa ang kanyang mamata sa pag-iyak at gulo-gulo ang kanyang buhok. Subalit ang kislap ng kanyang paningin ay nagbago na. Hindi na ito ang paningin ng isang mahinang asawa na sunod-sunuran sa mapang-aping pamilya. Ito ang matangang isang inang leon na handang pumatay para sa kanyang nasirang pugat. Humakbang siya patungo sa pinto. Hinawakan niya ang kandado at pinihit ito pabalik. Isang malakas na lagitik muli ang narinig. Pagkabukas niya ng pinto, bumulaga sa kanya sina Fernando at Aling Celia sa gitna ng pasilyo. Halatang kanina pa sila nakatayo roon at naghihintay. Paniguradong nainip at pilit pinakikinggan kung ano ang ginagawa niya sa loop ng nakasarang silid. Anong ginagawa mo riyan, Aber? Makukulong ka pa para lang mag-inarte. Akala mo ba ay madadaan mo kami sa pagdadrama mong iyan? Singhal agad ni Aling Celia. Nakapamaywang ito at nanlilisik ang mga matang makapal ang palamuche. Hindi sumagot si Anita. Humakbang lamang siya palabas, tinitigan ang mag-ina mula ulo hanggang paa. Isang blanko, tahimik, at malamig na titik na tumagos hanggang sa pinakalupluban ni Fernando. Nawala ang mapang-asar na ngising ang kanyang asawa. Nakaramdam ang lalaki ng hindi may paliwanag na kaba dahil sa kakaibang katahimikan ni Anita, parang may nakbago sa timbang ng hangin sa paligid nila. Anong tinitingin-tingin mo riyan? Utal na tanong ni Fernando. Pinipilit na bawiin ang kanyang autoridad kahit na pinagpapawisan ang kanyang batok. Bakit hindi ka magsalita? Pipos na ba iyang dila mo? Bago pa man makasagot si Anita upang ibigay ang kanyang huling babala, isang kakaibang alingawngaw ang bumasak sa mabigat na katahimikan ng hapon. Mula sa malayo, narinig nila ang isang mahabang tunog ng wangwang. Sa una ay mahina at malayo, ngunit mabilis itong lumalakas at dumadami. Hindi lamang iisang sasakyan. Kumunot ang nuni Aling Celia at inalis ang paningin kay Anita. May sunog ba sa kabilang kanto? Bakit ang ingay-ingay ngang naiyan? Ngunit hindi iyon wangwang ng bumbero o ng ambulansya. Ang tunog na iyon ay mabilis na lumapit hanggang sa tila nasa tapat na mismo ng kanilang malawak na bakuran. Ang nakakabinging ingay ay pumaybabaw sa buong kabahayan, nagpapanginig sa malumang bintana. Sumilip si Fernando sa bintanang tsapis sa sala. Namutla ang kanyang muha, at tila umurong ang kanyang dila nang makita ang asul at pulang ilaw na mabilis na sumasayaw sa magadingding ng kanilang bahay. Nagmumula sa masasakyang pumarada sa tapat ng kanilang tarangkahan. Sino ang mataong iyon na dumating? At anong daluyong ang handang sumalpok at sumira sa nakmamalaking pamilya ni Fernando? Natigilan si Fernando.
Ang kanyang makamay na kanina ay nakapamaywang ay unti-unting bumagsak sa kanyang tagiliran. Namumutla siyang napalunok habang nakatitig sa mailaw na sumasayaw sa dingding na nagmumula sa labas. Pulis, bulong ni Aling Celia, ang boses ay nanginginig sa matinding takot. Mabilis na gumana ang isip ni Fernando, nahahanap ng palusot na pabor sa kanyang makitit na pag-isip. Humarap siya kay Anita, namumula ang buong muha sa matinding galit at kaba. Ito ba ang gusto mo? Asik niya, dinuduro ang walang imik na asawa, dahil hindi mo kami madaan sa iyak-iyak mo. Tumawag ka ng mga pulis para gumawa ng malaking eskandalo. Gusto mong ipahiya ang sarili mong asawa sa harap ng buong barangay. Sumunod naman agad ang panunumbat ni Aling Celia. Walang utang na loob. Pinalalaki mo ang isang simpleng away ng pamilya. Akala mo ba ay kakampihan ka nilalaban sa amin? Hinayaan lamang ni Anita na magsalita ang dalawa. Nang matapos silang magbunganga upang huminga, saka siya sumagot. Malamig, kalmado, at nakakapanindik balahibo ang kanyang tinik. Hindi ako ang tumawag sa kanila. Wala akong kasalanan sa batas na dapat kong ipaliwanag. Baka kayo ang meron. Tatlong malalakas at maautoridad na katok ang umaling-aungaw mula sa malaking pintuan sa sala. Walang nag-atubiling gumalaw hanggang sa itulak ni Aling Celia ang kanyang anak. Buksan mo, Fernando. Huwag mo silang pahintayin sa labas. Ipakita mo na wala tayong ginagawang masama at mapang-isip lamang ang babaeng iyan. Huminga ng malalim si Fernando, pilit pinapatapang ang sarili, at binuksan ang pinto. Sa labas, nakatayo ang tatlong lalaki. Dalawa ay nakasuot ng unipormeng pulisya. Ang isa ay may matikas na tindig at walang bakas ng ngiti. Sa likuran nila ay isang kagalang-galang na lalaking may edad na, nakasuot ng mayos na barong Tagalog at may bitbit na itim na lalagyan ng nga papeles, siya si Ginoong Mendoza. Magandang hapon, bungat ng opisyal ng pulisya. Ang matatalim nitong mata ay nilakpasan si Fernando at dumiretso kay Aling Celia na nakatayo sa likuran. Kayo ba si Fernando Hadinata at Celia Wulandari? Opo, utal na sagot ni Fernando. Ano po bang kailangan ninyo sa amin? May nagreklamo po ba sa ingay? Hindi pinansin ang opisyal ang tanong. Nagsalita ito sa isang formal at mabigat na tono. Mula kami sa himpilan ang pulisya. Nandito kami para imbitahan kayong dalawa sa presinto dahil sa isang formal na reklamong inihain laban sa inyo. Kaso ang matinding panloloko at pamemeke ang mga pampublikong dokumento. Tila gumuho ang mundo nina Fernando at Aling Celia. Ang masalitang panloloko at pamemeke ay umalingaw-ngaw sa kanilang nga tainga na parang kampana ang kamatayan. Ang hangin sa loob ng bahay ay tila naubos at nakakasakal. Pumasok ang mga pulis at si Ginoong Mendoza nang walang pasintabi. Ang mag-ina na kanina lamang ay umaaktong mga bagong hari at reyna ang tahanang iyon. Ngayon ay mukhang mga basang sisiw na naipit sa madilim na sulok. Teka, may pagkakamali yata. Pakiusap ni Fernando. Tumataas ang boses dahil sa matinding pagkakagulong isip. Anong panloloko? Wala po kaming ginagawang ganyan kahit kailan. Nakalimutan na ni Aling Celia ang kanyang paninindak. Napalitan iyon ng pag-iyak na kunwari ay inaapi at pinagkakaisahan. Paninira lang iyan. Imposibleng gawin namin iyan, lalo na kay Susan. Ako ang nag-alaga sa kanya hanggang sa mamatay siya nang walang hinihinging kapalit. Itong manugang ko ang may pakagagawan nito. Itinuro niya si Anita na tahimik lamang nakamasid. Gusto niyang solohin ang mana niya kaya gumagawa siya ng makasinungalingan. Hindi natinag ang opisyal sa dula-dulaan ng mag-ina. Sa halip, humakbang pasulong ang lalaking nakabarong Tagalog. Ako po si Mendoza, kalmadong pagpapakilala nito. Ako ang personal na abogadong kinuha ni Ginang Susan ilang buwan bago siya tuluyang pumanaw. Parang binuhusan ang kumukulong tubig si Fernando. Abogadong kinuha ni Nanay Susan? Ibig sabihin, hindi si Anita ang nakplano ang lahat-an ito. Ang reklamong ito ay nanggaling mismo sa taong inakala nilang mahina, bedridden, at walang alam sa nangyayari sa paligid. Binuksan ni Ginoong Mendoza ang kanyang itim na lagayan at naglabas ang patong-patong na dokumento. Hindi na ito usaping pampamilya na madadaan ninyo sa iyak at paninisi. Isa itong seryosong krimen laban sa batas. At ang mismong nagreklamo at naganda ang lahat ang ito ay ang aking kliyente, ang yumaong si Ginang Susan. Hindi totoo iyan. Bulalas ni Fernando, tagaktak na ang malapot na pawisan. Maayos ang samahan namin ng biyenan ko. Mahal ko ang pamilyang ito. Napangisi si Ginoong Mendoza. Kung ganon, maari mo bang ipaliwanag ang pag-utang mo ng 500,000 piso sa bangko noong ika-17 ang Abril? Ang utang na ipinangalan kay Ginang Susan, kung saan ginamit ang titulong bahay na ito bilang sangla, at ang pera ay idiniretso sa bumabagsak mong negosyo. Namutla si Fernando. Ang eksaktong petsa,
Ang bangko, ang halaga. Paano nalaman ng taong ito ang sikretong akala niya ay madadala ng kanyang biyanan sa hukay? Pinilit niyang gayahin ang pirma ngang matanda ng paulit-ulit habang tulok ito dahil sa matapang na gamot. Dahil sa reaksyon ng anak, nalaman ni Aling Celia na totoo ang paratang. Ngunit hindi siya susuko ng walang laban. Kasunduan nila iyon. Pumayag si Susan na tulungan ang anak niya dahil pamilya kami. Hindi niyo lang alam dahil wala kayo ron nung nag-usap sila. Umiling si Ginoong Mendoza. Ibinasura ngang bangko ang aplikasyon dahil napatunayan nilang peke at pilit ang pirma ngang matanda. May hawak kaming opisyal na sulat mula sa bangko at kopya ngang kuha sa kanilang kamera na nagpapakitang ikaw mismo, Fernando, na nag-iisa, ang nagpasa ngang pekeng dokumentong iyon. At hindi lang iyan ang kasalanan ninyo na nakatala rito. Tumingin ang abogado kay Anita, nagbibigay galang, bago muling humarap sa nanginginig na mag-ina. Alam ang kliyente ko na hindi na kaya ang kanyang katawan na lumaban sa korte ng harap-harapan. Kaya sa mga huling buwan ng kanyang buhay, sa tulong ng kanyang pagtitiis, tahimik niyang inipon ang lahat ng ebidensya. Alam niyang hindi titigil ang kasakiman ninyo kahit malamig na ang kanyang bangkay. Mga sinungaling, nasaan ang mga ebidensyang sinasabi ninyo? Ipakita ninyo sa akin ngayon din, matinis na sigaw ni Aling Celia. Wala kayong makikitang ganyan sa bahay na ito. Humarap si Ginoong Mendoza sa malaking nakasabit na kwadro ngang isang lumang tanawin sa palayan na nasa dingding ng silit aklatan. Ngumiti siya ng makahulugan na lalong nagpatayo sa balahibo ngang mag-ina. Marami kaming ebidensya, ginang, at ang lahat ng iyon ay maingat na itinago ngang yumaong matanda sa isang makapal na bakal na kahon na nakabaon sa mismong likod ng kwadrong iyan. Napatitig sina Fernando at Aling Celia sa kwadro na parang nakakita ng nakakatakot na multo. Sa buong panahon ng paglabas-masok nila sa bahay na ito, sa pagpaplano nilang angkinin ang bawat sulok nito, kailanman ay hindi nila inakalang may nakatagong kahon ng katotohanan na nagmamasid sa mismong harap nila. Ngunit habang nilalapitan ng maapulis ang tagong lalagyan na iyon upang buksan, may isa pang pasabok na inihanda ang abogado. Isang ebidensya na hindi lamang nakasulat sa papel, kundi narinig at ang lahat ng kanilang palihim na kalapastanganan. Ano ang tunay na nilalaman ng kahong bakal na iyon? At anong walang bibig na saksi ang tuluyang magbabaon sa mag-ina sa himas rehas? Napatitik ang lahat sa malaking kwadro ang palayan na nakasabit sa dingding. Ang tanawin na sa matagal na panahon ay inakala ni Fernando at Aling Celia na palamuti lamang ay unti-unting inalis ang isang batang pulis. Sa likuran niyon, ang makapal na alikabok na naiwan ng panahon ay hindi naging sapat upang itago ang isang abong pintuan na gawa sa matibay na bakal. Mayroon itong maliit na butas para sa susi at mga numero para sa kandado. Iyon ang tagong lalagyan ng yumaong matanda. Tumingin ang opisyal ng pulisya kay Ginoong Mendoza. Alam po ba ninyo ang mga numerong kailangang pindutin upang mabuksan ito? Umiling ng marahan ang abogado. Hindi kailanman sinabi sa akin aking kliyente. Ang tanging binanggit niya sa akin bago siya bawian ng buhay ay nasa pangangalaga lamang ng kaisa-isahang taong pinagkakatiwalaan niya ang tanging susi na magbubukas riyan. Sabay-sabay na napalingon ang nga pulis at si Ginoong Mendoza kay Anita na nakatayo malapit sa pintuan ng kwarto. Ito na ang sandali niya. Ang sandali kung saan kailangan niyang humakbang mula sa pagiging tahimik na tagapanot patungo sa pagiging pangunahing tagausik para sa kanyang ina. Tahimik na naglakad si Anita palapit sa pader. Ang bawat hakbang niya ay tila pakbagsak ng maso sa kabaong ng mag-ina. Nararamdaman niya ang nanlilisik at natatakot na tingin ni Fernando at Aling Celia. Hinugot niya mula sa bulsa ngang kanyang itim na bestida ang maliit na pilak na susi. Kumislap iyon ng tamaan ng ilaw mula sa bintana, tila isang bituin ng pag-asa sa gitna ngang mapanlinlang at madilim na bahay. Hindi na niya tinangkang pindutin ang mga numero. Ipinaikot niya ang susi sa maliit na butas sa ilalim nito. Isang mabigat na lagitik ang narinig mula sa loob ng bakal. Tanda na bumigay na ang nga matitibay na kandado nito. Pakabukas niya ng pintuan. Tumambat ang nga maayos na nakasalansang mga papel sa loob ng maasul na lalayan, ang paboritong talaan ng kanyang ina na balot sa katat at isang maliit na itim na kagamitan na panghulingang boses at larawan. Kunin po ninyo. Wika ni Anita sabay hakbang patalikot upang bigyang daan ang abogado at ang mga alagad ng batas. Maingat na inilabas ni Ginoong Mendoza ang manilalaman, sinisiguradong nakikita ngang lahat ang kanyang bawat galaw. Ang unang salansan ng papel ay nagpapakita ngang lahat ng pera na palihim na inilabas ni Fernando mula sa bangko ngang matanda. Maring binilugan iyon ng pulang tinta, at ang mga petsa ng paglabas ng pera ay eksaktong tumutukma sa mga buwan kung kailan nalulugi ang negosyo ng lalaki at walang pambayad sa mga tauhan.
Ang ikalawa naman ay mga dokumento mula sa sanglaan. Nagpapatunay ito na palihim na sinubukan ni Aling Celia na isangla ang nga antigong alahas at ginto ng pamilya ngunit ibinasura ng nga tauhan ng sanglaan dahil napatunayan nilang pagka ang sulat na dala nito. Napahagulhol si Aling Celia, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang naniniwala sa kanyang maluha. Ang mahikbi niya ay hindi bungangang pagsisisi kundi bungangang matinding takot na makulong. Ngunit ang pinakamatibay na ebidensya sa lahat, panimula ng abogado habang maingat na iniangat ang maliit na itim na kagamitan, ay ang masaksi na walang bibig para magsinungaling at walang puso para pumanik kahit kanino. Ang nasaksing ito ay hindi nasusuhulan at hindi natatakot sa inyong mga banta. Ipinaliwanag ni Ginoong Mendoza sa lahat kung paano palihim na nagpakabit si Nanay Susan ng mamaliliit na lenteng ng kamera at panghuling ng boses sa buong bahay ilang buwan na ang nakalilipas. Sa loob ng orasan sa sala, sama nakasabit na palamuti, at maging sa loob ng lumang florera sa kusina. Ang bawat sigaw, pagbabanta, at panlolokong ng ina noong inakala nilang sila lamang ang tao sa bahay kasama ang isang mahinang matanda ay napanot at narinig ng buong linaw. At ang pinakamaganda rito, patuloy ng abogado na tila nasisiyahan sa pagdurok sa pag-asa ng dalawa. Ang lahat ng kuha ay hindi lamang naipon sa bahay na ito. Ang lahat ay automatikong ipinapadala sa isang ligtas na lalagyan sa tulong ng makabagong teknolohiya na hawak ng aking mga tauhan. Kaya kahit sirain pa ninyo ang mga lente rito, huli na ang lahat. Upang patunayan ang kanyang masinasabi, ipinakita ang pulis ang isang maikling palabas mula sa nakuhang ebidensya. Gamit ang isang makabagong telepono, umalingaw-ngaw sa buong sala ang matinis na boses ni Aling Celia na tinatakot si Nanay Susan na nun ay nakaratay sa kama. Kung patuloy kang aasa kay Anita, magagalit si Fernando at baka hindi na niya pabalikin dito ang anak mo. Gusto mo bang maywang mag-isa sa malaking bahay na ito at mamatay ng walang kasama? Dinik na dinik ang pang-api sa boses ng ginang. Nasundan iyon ng isa pang kuha mula sa silit aklatan kung saan malinaw na nakita si Fernando na pinagpapawisan habang paulit-ulit na ginagaya ang pirma ng kanyang biyenan sa isang blangkong papel upang gamitin sa pangungutang. Makikitang nilulukot nito ang papel kapag nakakamali at galit na inulit ang pagkopya. Tuluyang bumagsak ang matuhot ni Aling Celia sa malamig na sahig. Ubos na ang kanyang mapalusot. Wala na siyang kawala sa mata ng batas. Samantala, nanatiling nakatayo si Fernando, subalit ang kanyang kaluluwa ay tila matagal nang nilisan ang kanyang katawan. Sira na ang lahat ng kanyang pinahirapang linlangin. Ang kanyang pangarap na mamuhay ng marangya gamit ang pawis ng iba ay naging abo sa isang iglap. Ngunit sa halip na aminin ang kanyang makasalanan, binaling niya ang lahat ng kanyang put at kabiguan sa kaisa-isahang taong inaakala niyang pinakamahina. Namumula ang mga mata niya sa galit nang ituro niya ang kanyang asawa. Ikaw. Sumigaw si Fernando, basak ang boses at nanginginig ang buong katawan. Ikaw ang may gawa nito. Ginawan mo kami ng patibong. Wala kang puso. Pinanut mo lang kaming mahulog sa bitak nga nay mo nang hindi man lang nagsasalita. Wala kang kwentang asawa. Matagal na nanahimik si Anita simula pa kanina. Hinahayaang ang maebidensya ang kanyang ina ang magsalita at magiganti para sa kanila. Ngunit nang marinig niya ang salitang puso mula sa bungangang ng asawang kailanman ay walang itinira kundi pihati, may tila sumabog sa kanyang dibdib. Nawala ang kanyang pagiging kalmado, inangat niya ang kanyang mukha, at sa unang pagkakataon mula nang makasama sila, nakita ni Fernando ang isang nag-apoy na galit na kailanman ay hindi niya nakita sa maamong mukha ng kanyang asawa. Humakbang si Anita palapit sa lalaking minsang sumira sa kanyang tiwala. Ano ang isasagot ni Anita na tuluyang wawasak sa natitirang pagkataong ng asawang naktaksil sa kanya? Puso? Ang tinik ni Anita ay mababa ngunit kasing talim ng basak na salamin. Bawat salita ay may diin. Malamig at kontrolado. May lakas ng loop kang magsalita sa akin tungkol sa puso, Fernando. Humakbang siyangan isa pa, nilalapit ang akwat nilang mag-asawa. Napaurong ng bahagya si Fernando, unang pagkakataon na nakaramdam siyangan tunay na kaba sa sariling asawa. Nasaan ang puso mo noong nakaratay ang nanay ko sa kama? Lumalaban para sa bawat hininga niya, habang kayo ang nanay mo ay nagbubulungan sa kabilang kwarto kung makano ninyo ibebenta ang bahay na ito? Nasaan ang puso mo noong pumunta ka sa kanya hindi para kamustahin siya, kundi para magmakaawang para sa negosyo mo? Alam ko ang totoo, Fernando. Alam kong ang perang hinihingi mo ay ginamit mo lang para bumiling ng mamahaling relo at magpasarap ka sa mga kaibigan mo. Nanlaki ang mata ni Fernando. Hindi niya inakalang alam ni Anita ang lahat ng iyon. Tila napipi ang lalaki at hindi makahanap ng anumang salita upang ipagtanggol ang sarili. Binaling ni Anita ang kanyang matalim na paningin kay Aling Celia na patuloy na humihikbi sa sahig habang sapo ang mukha.
At ikaw, Aling Celia, nasaan ang puso mo nang sadiain mong pakainin ng bawal ang nanay ko para lalo siyang manghina at hindi makabawi sa sakit? Nasaan ang puso mo noong takutin mo ang isang matandang walang kalaban-laban na ilalayo mo ako sa kanya kung hindi siya susunod sa inyo? Ginamit ninyo akong dalawa. Ginamit ninyo ang kaisa-isahang taong meron siya bilang sandata para saktan at pahirapan siya ng dahan-dahan hanggang sa malagutan siya ng hininga. Bumilis ang pahinga ni Anita. Ang lahat ng sakit, hinanakit, at galit na itinago niya sa loob ng mahabang panahon para tuparin ang pangako sa ina ay tuluyan ng sumabog na parang bulkang matagal na tulok. Kailanman ay hindi ninyo siya tinuring na tao kapamilya. Sa paningin ninyo, ang nanay ko ay isa lamang kaban ng yaman na hindi naubos. Isang gintong tiket papunta sa masarap at marangyang buhay na masyado kayong tamat para pahirapan gamit ang sarili ninyong pawis. Tumigil siya ng saglit, huminga ng malalim bago bitiwan ang kanyang huling atake na tuluyang dudurok sa anumang natitirang kayabangan ng mag-ina. Sinasabi ninyong ginawan ko kayo ng patibong. Nakakamali kayo ng malaki. Kailanman ay hindi ko kayang mag-isip ng ganito kakumplikadong plano. Hindi ito ang patibong ko. Ito ang katarungang inihanda ng nanay ko para sa sarili niya. Ito ang huli niyang panangga na binuo niya gamit ang kanyang huling hininga. Nang mapanahong abala kayo sa pagsipsip sa buhay niya na parang malinta, akala niyo ba ay hindi niya alam? Alam niya ang lahat, ang bawat suyap ninyong gahaman, ang bawat kasinungalingan mo, Fernando. Naramdaman niya iyon. Narinig niya, pero pinili niyang manahimik. Hindi dahil mahina siya o natatakot sa inyo, nananahimik siya dahil nagtatrabaho siya. Pinapanday niya ang sarili niyang espada ang katarungan para masigurong ang mga lobong pumasok sa sarili niyang pamamahay ay hindi na makakapanakit pa ang ibang mahihina balang araw. Tumingin si Anita sa opisyal ng pulisya, saka binalik ang paningin sa mag-ina na ngayon ay parang mabasahing nilamukos. Kaya huwag na kayong magsalita sa akin tungkol sa puso. Kayo ang unti-unting dumurok sa puso ang nanay ko. Ang nangyayari sa inyo ngayon ay hindi parusa galing sa akin. Karma ninyo iyan. Ito ang huli at pinakanararapat na pamana ni Nanay Susan sa inyong dalawa. Natapos ang kanyang litanya. Tahimik ang buong sala. Tanging ang hagulgol na lamang ni Aling Celia ang maririnig. Nakatayo lang si Fernando. Durok na durok ang pagkatao. Wala na siyang mukhang may haharap kahit kanino. Sumenyas ang opisyal ng pulisya sa kanyang matauhan. Dalhin na sila sa presinto. Lumapit ang dalawang pulis. Ang isa ay hinawakan si Fernando. Ang isa ay pilit na ibinangon si Aling Celia. Huwag niyo akong hawakan. Bitiwan ninyo ako. Inosente ako. Nagwawala si Aling Celia, ngunit wala siyang laban sa higpit ng hawak ng pulis. Isang malamig na tunog ng posas ang kumulong sa kanyang mga pulso. Sumunod na pinozazan si Fernando. Wala itong ginawang paglaban. Nakayuko lamang ito ng malalim, pinagtataguan ang tingin ni Anita. Habang inilalabas sila sa pintuan, nakita ni Anita na maraming kapitbahay ang nakukumpulan sa labas. Inusisa ang nagaganap na pagdakip. Ang kahihiyang labis na kinatatakutan nina Fernando at Aling Celia ay naganap na sa mismong harap ng publiko. Bago ipasok sa sasakyan ng pulis, lumingon si Aling Celia kay Anita na nakatayo sa may hambangang pinto. Magsisisi ka, Anita. Isinigaw nitong basak ang boses, punong-puno ng put. Pagbabayaran mo ito. Mabubuhay kang mag-isa habang buhay sa malaking bahay na iyan na parang bali. Sumpain ka ngang langit. Isinara ang pinto ngang sasakyan at umalis ang mga pulis kasama ang mag-inang gahaman. Iniwan si Anita sa isang malawak at tahimik na bahay. Unti-unting nawala ang tunog ng wangwang hanggang sa mapalitan itong kapayapaan ng gabi. Naksiuyan na rin ang mga usiserong kapitbahay dala ang mga kwentong tiyak na pag-usapan ang buong barangay sa masusunod na araw. Nakatayo pa rin si Anita sa may pinto. Nilalasap ang malamig na hangin. Ang bahay na kanina ay nakakasakal at puno ng tensyon ay biglang gumaan at lumuwag. Parang may malaking bintana na nagbukas sa kanyang puso. Nagpapapasok ng sariwang hangin at nagtataboy sa nakakalasong amoy ng nakaraan. Anita, pumasok na tayo sa loop para makapag-usap pa tayo. Napalingon siya kay Ginoong Mendoza na nanatili sa loop ng sala. Tumango si Anita at tuluyan nang isinara ang pinto at inilagay ang matibay na trangka. Umupo sila sa malumang silya. Ginawa mo ang tama, Anita. Natupat mo ng maayos ang huling habiling ng iyong ina ng buong tapang, panimula ng abogado na may halong pahanga sa boses. Ano na po ang mangyayari sa kanila pagkatapos nito? Mahinang tanong ni Anita. Matibay ang ating mga ebidensya, mga kuha sa kamera, pag-uusap, pekeng dokumento, at ang talaan ng ina mo kasama ang sulat mula sa bangko.
Malaking kasongang panggaganso at pamumagka ang kakaharapin nila, matagal silang mabubulok sa kulungan ng walang piyansa. Huminga ng malalim si Anita. Walang ligayang sumibol sa kanyang puso sa pakabilanggo ang asawa, kundi isang malalim na kaluwagan. Parang naibaba niya ang isang napakabigat na sakong ang palay mula sa kanyang balikat na matagal niyang pinasan. May isa pa akong kailangang sabihin sa iyo, patuloy ni Ginoong Mendoza habang naglalabas ang isang makapal na papeles mula sa kanyang itim na lalagyan. Tungkol ito sa huling mana ni Ginang Susan. Bago siya namatay, palihim naming binago ang kanyang testamento. Nag-alala siyang kung ibibigay niya sa iyo ang buong titulo at lahat ng yaman niya, magiging puntirya ka na naman ng gagahamang tao balang araw. Gusto niyang ang pamana niya ay hindi lang maging biyaya sa iyo kundi maging matibay na pananggalang mo rin. Inabot ng abogado ang papeles sa mga nangingini na kamay ni Anita. Kaya naman, ipinangalan niya ang bahay na ito, ang mga sakahan, at ang malaking bahagi ang kanyang prasa isang pundasyon na ipinatayo niya, ang Pundasyon ni Susan. Ang pangunahing layunin ng samahang ito ay magbigay ng libreng tulong sa batas at pagkalinga sa mga matatanda na inabuso at ninakawan ng sarili nilang pamilya. Gusto ngang naimona ang sakit na dinanas niya ay maging lakas at boses para sa iba pang walang kalaban-laban. Tumulo ang luha ni Anita. Kahit nasa bingit ng kamatayan at naghihirap, iniisip pa rin ng kanyang ina ang kapakanan ng ibang tao. At para masigurong maayos ang takbo ng pundasyong ito, ikaw ang itinalaga niyang pamunuan at magpatakbo nito, Anita. Huwag kang mag-alala, tutulungan ka namin ng makasama kong abogado hanggang sa matuto ka. Naniniwala ang ina mo na ang mapait mong karanasan at busilak mong puso ang pinakamagandang kwalifikasyon na kailanman ay hindi matutumbasan ang anumang pinag-aralan. Inabot din ang abogado ang isang selyadong sobre na may amoy ang lumang pabango. Ito ang huling sulat ang nanay mo para lamang sa iyo. Ipinagbilin niyang ibigay ko ito kapag tapos na ang lahat ng gulo. Nang makaalis na si Ginoong Mendoza, umupo si Anita sa tumba-tumba ngang ina sa madilim na sala. Sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng lampara, binuksan niya ang sobre at binasa ang sulat. Nakilala niya agad ang magandang sulat kamay nito. Anak kong Anita, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay nakamit na natin ang katarungan at ligtas ka na. Huwag kang malungkot ng matagal. Payapa na ako at sobrang ipinagmamalaki kita. Sabi ang biyenan mo ay mabubuhay kang mag-isa. Pero tandaan mo na ang pagiging mag-isa ay hindi ibig sabihin na malungkot ka at kawawa. Minsan, ito ang simula ang tunay na kalayaan. Malaya sa panlilinlang, malaya sa pang-abuso. Patawarin mo sila, hindi dahil karapat dapat silang patawarin, kundi para makamit mo ang ganap na kapayapaan at hindi lumaot ang puso mo sa galit. Ang bahay na ito ang magiging bagong entablado mo ngang kabutihan. Maging boses ka ng mga walang tinik at lakas ng nga pinanghihinaan. Nandito lang ako palagi sa bawat sulok ng bahay na ito, nakangiti at nagmamalaki sa iyo. Kung handa na ang puso mo sa pagdating ng panahon, huwag kang matakot na magmahal muli. Pumili ka ng tama at lumigaya ka. Nagmamahal, ang iyong ina. 2 taon ang mabilis na lumipas matapos ang maaliwalas na gabing iyon. Ang bahay ni Nanay Susan ay hindi na tahimik at malungkot. Puno na ito ngang pag-asang nagbibigay buhay sa manawlila at inabusong matatanda sa kanilang bayan. Sa isang bagong gawang opisina sa gilid ng malawak na bakuran, nakaupo si Anita at nakikinig sa isang matandang lalaking nagngangalang Mang Berto. Umiyak ito dahil sa pilitang kinuha ngang sariling mga anak ang kanyang lupang sakahan gamit ang pekeng pirma. Huwag po kayong mag-alala, Mang Berto, malumanay ngunit matapang na sabi ni Anita habang inaabutan ng tubig ang matanda. Tutulungan po namin kayo. Hindi na kayo mag-isa sa laban na ito. Tinawag niya ang kanyang katuwang, isang magiting at binatang abogadong nangangalang Rico na inirekomenda ni Ginoong Mendoza. Nakatinginan sila ni Rico ng may malalim na pagkakaintindihan at mainit na pagtingin sa isa't isa. Isang tahimik na relasyong unti-unting nabubuo mula sa paggalang at isang layunin na tumulong sa kapwa. Walang hinihinging kapalit, kundi tiwala at pag-asa. Nang hapong iyon, habang nakakapa si Anita sa hardin sa likod ng bahay, inabot sa kanya ang kartero ang isang maruming sulat na galing sa kulungan sa probinsya. Galing iyon kay Fernando. Ito na ang 3 sulat sa loob ng 1 taon. Nakikiusap itong padalhan siya ang para dahil napakahirap daw ngang buhay sa loob ng selda. At sinisisi pa rin nito ang kanyang ina na ngayon ay may sakit sa kulungan ng nababay. Sinabi nitong ginawa lamang nito ang panloloko dahil inutusan ito ni Aling Celia. Walang naramdamang awa, tuwa, o galit si Anita. Tahimik at walang emosyon niyang pinunit ang sulat hanggang sa maging maliliit na piraso at itinapon iyon sa basurahan. Malaya na siya sa anino ng lalaking iyon. Kinabukasan,
Dinalaw niya ang puntot ng kanyang ina kasama si Rico. Nag-alay siya ng sariwang puting sampagwita at ngumiti sa sikat ng araw na tumatagos sa mga dahon ng mangga. Hindi na siya naglalakad papalayo sa madilim na nakaraan na may mabigat na dibdib, kundi naglalakad patungo sa maliwanag na kinabukasan na may tiyak na layunin. Ngunit sa kabilangang lahat ng tagumpay at kapayapaang natamasa ni Anita, habang pinagmamasdan niya ang malawak na kalangitan at ang mataong patuloy na pumipila sa labas ng kanilang pundasyon, isang malalim na tanong ang hindi maiwasang sumibol sa kanyang isipan. Hanggang kailan kaya mananatiling bukas ang mga pinto ng nilang ahensya para sa mga biktima ng kasakiman? At darating kaya ang araw na makukuntento ang tao at wala ng matandang iyak dahil sa pagtataksil ng mismong sarili nilang dugo at laman?